Hello mga ka-kingpins! Ngayong araw, samahan niyo ulit kami sa aming mga ganap dito sa amin. Maaga nga akong nagising dahil nga hindi ko na kaya ang init sa kwarto namin. Ayan nga, nangunguha na ako ng aking morning glory. At eto nga, wala nang suklay-suklay, diretso na pusod ng buhok. Sumisilip pa nga ang aking stretch mark. Sa mga perfect dyan na mahilig manlait, bahala na kayo. Natural lang din naman yan kasi nga nanganak na ako. Yung iba nga kahit dalaga pa, nagkakaroon din ng stretch mark. Iba-iba din naman ang rason kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Kahit nga si Mr. merong stretch mark sa magkabilang legs. Dahil siguro matagal siyang payat simula ng bata pa siya hanggang lumaki. Tapos bigla siyang tumaba. O ano, relate din ba kayo? Nagsipilyo nga ako dyan para iwas nga bad breath at pangpahaba rin ng video. Tapos kung ang magsipilyo, kumuha ako ng hotdog sa freezer at ng butter. Yan nga ang uulamin namin para sa umagahan. 6 na piraso nga na hotdog ang lulutuin ko, kaso yung hotdog na may bukas na 4 lang ang laman, kaya kumuha ako ng isang pack pa ng hotdog. Ibabalik ko naman sa freezer yung iba dyan. At ayan nga, binabad ko na sa tubig at matigas pa nga. Pinunasan ko na rin ang lamesa kasi nga makala. At ayan, maghihiwa na ako ng bawang na gagamitin ko sa pagsangag ng kanin. Inilagay ko na nga ang butter sa mainit na kawali at inilagay ko na rin ang bawang. Nilagyan ko rin ng atsuete seeds para nga may kulay ang sinagan. Tinanggal ko nga ang bawang at ang atsuete gamit ang strainer para nga pag kumain na kami ay wala ng mga bawang. Ayaw kasi ng mga anak ko na nakakakain sila ng bawang sa sinangag. At ayan nga, makulay nga ang sinangag. Yan talaga ang gusto ng aking mga anak. Natural naman ang ginamit nating pangkulay, kaya okay lang. At ayan, magpiprito na ako ng hotdog. Hinaon ko na nga ang hotdog at ang isusunod ko dyan ay itlog. 2 itlog lang nga ang prinito ko at request yan ng 2 kong anak. Hotdog lang naman talaga sana ang pang-umagahan namin. Kaso naawa ako sa 2 at gusto ngang kumain ng itlog. At ayan nga si Prince, magtitimpla nga daw siya ng juice. Sabi ko nga ako na at baka nga matamis ang gawin niyang juice. At ayan, nilagyan ko na ng ice ang aming juice at ayan si Prince nagsandok na ng kanyang kanin. Kapag nga naglalagay kami ng ice, kinakrak namin at sa sobrang init nga para lumamig agad. Kada nga iinom kami ng tubig dito, palaging nilalagyan ng ice kasi nga naman yung init, grabe makapagpa-dry ng lalamunan. May advantage ka din naman kapag mainit kasi nga maaga akong nakapagising dahil nga sa sobrang init sa loob ng kwarto. Electric pan lang din naman yung gamit namin pero yung hangin na binubuga ng electric pan ay sobrang init na rin. Kaya mapapabangon ka talaga ng maaga. Sa mga nagtatanong kung bakit lagi kami dito kumakain sa labas ng bahay dahil nga maliit lang ang bahay namin. Ito talaga ang aming dining table. Hindi naman nga sa amin big deal kung wala kaming magandang kainan. Ang importante, nabubusog kami. Nangangarap din naman ako na magkaroon kami ng dining table na kami lang talaga ng pamilya ko ang kakain. Kasi nga, kung dito kami kumakain palaging makalat kasi madaming kumakain, madami kami ditong kasama. At minsan nga, kami lang ng 2 kong anak ang sabay-sabay kumain. Si Mr. kasi hindi yan sanay kumain ng maaga. At ang mga kasama din namin dito na mga katulong namin sa aming negosyo ay kanya-kanya nga lang din kumakain kapag nakaramdam na din sila ng gutom. Tapos na nga kaming kumain, kaya ito nga itatago ko muna yung mga natirang pagkain kasi nga maraming pusa dito sa amin. At ito nga si Mr. inutusan nga si Lucas na magwalis sa loob ng aming bahay. Mas mabuti nga na si Mr. ang nag-uutos sa kanila at nakikinig agad. At ito nga si Bebe nagtutuhog na ng pugo. Maliit nga lang yung tutuhugin niya dyan at matumal nga ang benta. Sabi nga namin ni Mr. kailan kaya darating ang taglakas at nakakamiss na nga. Namumroblema nga kami kasi nga marami kaming bayarin
natin. At ito nga si Mr. nakaalala na meron nga palang leftover na sinigang kagabi at nakaramdam na rin siya ng gutom kaya ito iniinit niya ang ulam niya. Isa din talaga to sa paraan natin na para makatipid. Alam ko marami diyang nakarelate sa ganitong gawain. Kapag may natirang ulam, ilalagay sa rep at kinabukasan ay iinitin. Sa sobrang hirap naman talaga ng buhay, hindi dapat tayo nagsasayang ng pagkain at marami din diyang nagugutom. Magpasalamat na lang tayo palagi kay Lord na may nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Nagtataka nga ako kung saan na napunta ang mga baso namin at kanina nang uminom kami ng juice ay tasa na nga yung ginamit namin. At ngayon, naalala ko nga pala na meron pala ako dating binibentang mga baso at nalagay sa sako at natago yun. Pinahanap ko nga ka ni Michael at ayan nga, nahanap nga nila at marami pa pala. Ayan nga si Mama, tinago nga niya yung iba, 1 dozen lang daw yung ilalagay niya at baka daw sabay-sabay din naman na mawala. Isa nga ito sa misteryo na nangyayari dito sa bahay na nawawala ang mga kutsara, tinidor, baso, plato at iba pa. At alam ko kayo din, relate na relate din kayo sa mga nangyayari sa bahay nyo na ganito. At eto nga, nagpiprepare ako ng kakainin ng aming 2 aso. Kapag nga natapos na kaming kumain, pinapakain din namin yan ng 2 naming aso at dapat nga yan sila minamahal din natin kasi nga kapag mabuti nga ang trato natin sa kanila, ibabalik din nila yan sa atin. Mas loyal pa nga yan sila kaysa sa mga asawa natin. Uy, char! At eto nga si Mama, porket may mga bagong baso ay na-excite din agad at nanghugas na nga ng mga plato. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo rin mga ka-kingpins. Bukas naman ulit.